Itinaas na ang El Nino Alert at ang phases ng El Nino Southern Oscillation o ENSO ating tatalakayin kasama si Ma'am Annaliza Solis, ang Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng Pag-asa. Ma'am Ana, magandang tanghali po. Ma'am Ana? Yes, good afternoon po. Yes, good afternoon. Narinig niyo po ako? Yes po, yan. Pasok na pasok, Ma'am Ana. Opo. So, itinaas na po, Yes, Ma'am, po. ang... Good afternoon. Opo, itinaas na po ng Pag-asa ang El Nino Alert. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba ibig sabihin nito at bakit mahalagang maunawaan natin ito ng publiko sa lalong madaling panahon? Asik, ito po ang tinatawag nating second level ng tinatawag nating ENSO Alert and Warning System. Noong last March 25 po, nagpalabas ang Pag-asa ng El Nino Watch. Ibig sabihin po noon ay 55% po yung tsansa na magkaroon tayo ng El Nino in the next 6 months. Ngayon po sa pagmamonitor ng DOST Pag-asa ay na-elevate po natin yan dahil mas tumaas po yung tsansa ng pagkakaroon ng El Nino in the next 2 to 3 months, which is around more than 70%. So ibig sabihin po niyan ay yung early action, yung tinatawag po nating for you to be prepared and be aware po sakali pong darating or magkaroon tayo ng El Nino at maapektuhan po tayo at yung iba-iba na rin pong sektor ng ating pamahalaan. Okay. At naitala nga po, ma'am, na 79% yung tsansa na mabuo itong El Nino ngayong Hunyo hanggang buwan ng Agosto ngayong taon. Ano-ano po yung mga senyales na inyong binabantayan para po makumpirma ito? Well, ang tinitingnan po natin, yung mga indicators po natin is yung pagbabago po ng hangin sa Tropical Pacific at yung pong malawakan na pag-init ng temperatura ng ibabaw ng dagat po dito sa tinatawag nating Central at Eastern Equatorial Pacific. So yan po yung mga indikasyon at yan po ay posibleng makaapekto sa ating climate pattern. Ang tinitingnan po natin dito ay yung posible na magiging epekto nito sa panahon ng ating habagat. Dahil usually po, kapag nagaganap or nadidevelop ang El Nino sa panahon ng ating habagat, usually po kasi magkakaroon tayo ng mga enhanced habagat season, yung tinatawag po nating mga heavy rainfall events. So yung pong may mga bagyo na posibleng nagre-recurve and nag-e-enhance po ng ating mga habagat season. At kasama pa po dyan, yung pong potential po na kukunti man yung bilang ng ating bagyo na posible po nating maranasan sa panahon po ng pagkakaroon ng El Nino. Mga typhoon at super typhoon category naman po yung ating mga nararanasan or posibleng maranasan po based po sa mga historical pattern natin. So Ma'am Annaliza, pwede niyo po bang ipaliwanag sa mas simpleng paraan kung anong ENSO at ano yung pagkakaiba ng tatlong phases nito? So may tatlo pong phases yung tinatawag natin ENSO. So ito po yung El Nino, La Nina at ENSO neutral. Kapag po kasi El Nino, kapag ENSO neutral condition, usually po, mas marami po tayong ulan na natatanggap sa panahon ng amihan dahil po meron pong malakas po na easterlies na nagtutulak po ng mga moisture dahil malakas na easterlies papunta sa atin dito sa ating bansa. Pati kapag po merong La Nina, yun po yung exaggerated version ng tinatawag nating ENSO neutral condition. Ngayon, ang nangyayari po kapag merong El Nino, bumabaliktad po yung hangin, humihina yung tinatawag nating easterlies at mas lumalakas po, nagiging westerlies. Ibig sabihin po niya, mas lumalayo yung mga moisture sa atin, kaya usually po ang nagiging epekto nito sa atin ay dry spell and prolonged drought, lalong-lalo na po kung magtatagal ang El Nino. So ganun po yung karakteristik ng ating climate pattern kapag meron pong El Nino, La Nina at ENSO neutral na makakaapekto sa ating bansa. Ayun na nga ho pala yung pinagkaiba. So ngayon, nasa neutral tayo, papunta tayo sa El Nino. Ma'am, ang tanong namin, alin pong mga rehiyon sa bansa ang posibleng unang makaranas itong mga epektong nabanggit ninyo ng El Nino, katulad ng tagtuyot, dry spell o kakulangan sa supply ng tubig? Opo. Kailangan din po natin ma-emphasize na yung pong unang epekto ng ating El Nino is yung pong enhanced southwest monsoon season. So possible po na maapektuhan yung ating mga areas dito po sa western section ng ating bansa, particularly dyan po sa may Western Luzon, some parts of Mimaropa region at dyan po sa may Panay Island. So yan po yung mga areas po na tinatawag nating typhoon climate na posibleng maapektuhan ng matinding habagat. So maaaring maraming ulan
o meron pong combined effects ng bagyo. And then after po yan, may mga areas po naman na potential na magkakaroon tayo ng mga dry spell and drought. Yan din po dun sa mga areas na posibleng maapektuhan ng habagat, na matitinding pag-uulan. After po ng habagat, sila din po yung mga unang maapektuhan ng tinatawag natin dry spell and drought at ilang bahagi po dito sa may parte ng Visayas at Mindanao. So kailangan po ay mahalagang maunawaan natin at kailangan po i-monitor natin po itong climate pattern natin na ito. Follow-up question, Ma'am Ana. So nabanggit nyo na ang unang mararamdaman is mas malakas yung epekto ng habagat sa kanlurang bahagi ng bansa. Ibig sabihin ho ba yung West Philippine Sea ay mas mahirap dun sa paligid ng dagat na yon? Yes po, sir. Sir, dahil possible din po yan kasi dito nga po nanggagaling yung tinatawag nating Asian monsoon. So dyan po, tumatawid po dyan sa may West Philippine Sea yung tinatawag nating Northern Hemisphere Summer Monsoon na yan po yung nagpipid or nagbibigay po sa atin ng mga maraming mga pag-uulan sa panahon ng habagat. And bukod po dyan, yung Sectonindo ay yung pong mga tinatawag nating mga typhoon at super typhoon category na posible po nating maranasan. Usually po yung pagdating po ng mga September, October, November season, yan po kasi yung mga landfalling or yung crossing ng mga bagyo. Usually po kasi whether El Nino, weak, moderate, or strong na El Nino, nakakaranas po tayo ng mas maraming typhoon at super typhoon category, although less number ang bilang ng bagyo. Ma'am Ana, ano naman po may papayo ninyo na bagamat naka-El Nino alert pangalan tayo, paano po dapat maghanda yung mga lokal na pamahalaan, lalo na po sa sektor ng agrikultura at supply ng tubig? Opo. Pero sa ngayon po ay El Nino Watch pa lang po ay meron na po tayong mga direktang pakikipag-ugnayan at coordination meeting sa iba't ibang sektor po ng ating pamahalaan, mostly po yung ating national government and concerned agencies. So sa Department of Agriculture, lalo na po, in close coordination po tayo dyan, na kung saan ay nakahatag na rin po yung mga tinatawag na mga El Nino Intervention Plan or El Nino Action Plan for Agriculture sa direkta pong pakikipag-ugnayan ng Pag-asa at Department of Agriculture, lalong-lalo na po dito sa meron po kaming ongoing kasing big project na Adapting Philippine Agriculture to Climate Change. So yung pong tinatawag nating big project na yan, ang isa po sa ating mga ginagawa sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture sa Pag-asa with the help of Food and Agriculture Organization. So nakahatag po, bukod pa dun sa tinatawag po nating Strategic Action Plan on El Nino. So sa water sector naman po, particularly dito po sa Angat Dam, so meron po tayong every fortnight na technical working group meeting. So yan po ibinibigay natin yung mga updates at kung ano yung mga nararapat na mga paghahanda, lalong-lalo na po sa ating mga dams at mga multipurpose watershed po. So hindi lang po dyan, kundi sa iba't ibang sektor na rin. So with the Department of Energy, meron na din po kaming pakikipag-ugnayan dyan, as well as with the Department of Health. So meron po dahil nagkakaroon po tayo ng coordination meeting with the Task Force El Nino as early as now. So ma'am, nabanggit niyo po kanina na you are in close coordination with the Department of Agriculture para sa kanilang mga programa at proyekto para sa mga magsasaka at mga mangingisda. Paano naman po sa mga ordinaryong mamamayan? Ano po yung mga simpleng hakbang na pwede nilang gawin para makaiwas sa matinding epekto ng init ng panahon? Opo. Well, sa ngayon po, in terms of yung medyo mainit pa rin yung temperatura natin, so gaya po ng nabanggit kanina ni Domingo, so yung lahat po ng mga paghahanda at pag-iwas dun po sa mga sakit na maaaring dulot ng mga heat health-related illnesses natin, sa ngayon ay kailangan po ay gawin natin po at sumunod po tayo sa mga payo ng mga eksperto, lalong-lalo na po kung talagang medyo mahirap or mabigat yung nararamdaman natin, yung mga tinatawag kanina na ng mga heat cramps, heat exhaustion na parang na dapat po hindi na tayo mauwi pa doon sa tinatawag ng heat stroke. So yung lahat po ng mga paghahanda at kasama na rin po yung mga susunod na mga water conservation tips po natin na sakali pong magkaroon po tayo ng mga dry spell and drought dito po sa potential na epekto ng El Nino. So yung pong mga water conservation tips po natin, sundin po natin as a simple mamamayan.
And syempre po, sabi nga natin, yung pong epekto ng El Nino dito po sa panahon ng habagat. So yung pong ating mga DRR preparations po natin sa panahon ng sakuna kapag mayroong mga baha, landslide. So kailangan po, unang-una natin ay keep on monitoring with the latest updates from Pag-asa at kailangan po ay malaman natin kung ano yung false information at ano po yung tamang impormasyon na makukuha natin. Yun po yung unang-unang dapat malaman ng ating mamamayan. Kailangan tama po yung pinagmumulan ng ating mga impormasyon. Yun po yung unang mahalaga na dapat natin tandaan. Ma'am Ana, isang tanong na lang po, may posibilidad po ba na lumala pa yung sitwasyon at umabot sa full El Nino event hanggang early 2027? Yes po, tama po kayo dyan. So, posible po ito. Sa ngayon, ang ating forecast po, it could start as a weak El Nino in June, July, August. Pwede po siya maging moderate to strong El Nino about around September, October, November. At meron pa rin pong mga models na nagsasabi, although hindi pa po nag-agree lahat, it could be a strong to very strong El Nino. Ang ibig sabihin lang po niyan ay posible pong mag-prolong yung dry spell at drought natin sa susunod na taon, 2027, at posible pong maapektuhan yung ating warm and dry season months next year. At kung titingnan at babalikan po natin ng 2023, 2024, marami po tayong mga naranasan ng mga record-breaking na mga matataas na daytime temperature at matataas na alinsangan o yung heat index. So, yun po yung potential or posible po nating maranasan sa susunod na dry season months. So yun po yung kailangan natin paghandaan, lalong-lalo na po yung ating mga heat health-related illnesses. Right, maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Annaliza Solis, ang Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng Pag-asa. Thank you, ma'am.